ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. Dumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Dala niya dito para ibigay ang tupad allowance nyo. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad. Ang tanong, sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresista sa kanilang distrito o sa kanilang kinalalagyan? Paano kung yung mga pamilya nakikialam? Pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisawsaw, nakikiangkas. Angkas, sakay, sawsaw, butas. A-S-S, butas. Whole is butas in English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido? At anumang kadahilanan, nagpapakita na sila ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil ang napagbibigay ng tupad ay mga nasa gobyerno, yung mga public servant, because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan. Pamilya man yan, anak man yan. Asawa man yan, kung sino-sino yan. Ngayon nalalapit ng eleksyon. Susunod na taon, parami ng parami ang mga kaanak na mga politiko. Mga trapo. These folks are coming up with different strokes. Kanya-kanyang estilo. Kanya-kanyang estilo. Diskarte. Unti-unti na kaming binabaha sa bitag patungkol sa mga politikong dinidikit ang kanilang mukha sa mga tarpulin at sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan. Sila ay nakikisawsaw, nakikiangkas dahil sila ay anak, dahil sila kapatid, dahil sila ay asawa, or anuman ang dahilan na gusto nilang makisawsaw yung tupad na dapat yung mga public servant ang nagpapatupad bagkus mga pamilya nila. Transferable ba itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon? Shameful ang mga trabaho nito. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi, tinatabla na ba kayo? Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at laman loob ng gagawa niyo? Well, let me go any further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional politicians afraid to speak up and have the courage to oppose their critical constituent or critical media, telling them exactly what they need to hear? And these trapos, they show shameful lack of courage to stop their family members who doesn't have any talent or know-how or no intelligence in what it is, the meaning of public servant. They think that they can cash on their last name, and they think that their faces, they're associated because they came from the same clan and their last name. Shameful. They're using it. These traditional politicians should be ashamed of themselves for allowing their incompetent pea-brain family members, allowing them to distribute tupad, interfering, even encroaching, using their last name, and this trapo allows their family to go ahead, do it. Because they have the same last name, and they're cashing on the last name. Shameful. Which is why the family dynasty in politics should be stopped. But then again, there are exemptions. There are exceptions to the rules. There are politicians who are, you can consider them dynasty, but they have the brains, the courage, the passion, the dedication, and they can serve. But there are those, they don't have this. They don't have the courage.
They don't have, not even unable to articulate, communicate themselves. Pero ginagamit lang po ang kanilang apelyido. Siguro kung may anak ako na ganyan, tapos ako na sa politiko, hahampasin ko. Sasabihin ko, huwag ka nang pumasok dito, baka mapapahiya ang pamilya natin. Subalit yung mga ibang politiko na may utak, pero siguro sa genes, yung talino na ipapasa nila sa kanilang mga anak, nakita yung pagiging tapat doon sa kanilang pagsiservisyo sa bayan dahil may puso, madaling takbuhan, madaling puntahan. Totoo, may talino. Pwede yun. Paano yung wala? Gusto lang makisawsaw, gusto makiangkas dahil apelido tayo. Ang kakapal na mukha nyo. Akin po, dapat talaga ang magbibigay niyan diretso mula sa DOLE and then DOLE abutin po doon sa mga beneficiary at ang dapat po mag-identify ng mga beneficiary, kung ako po masusunod, dapat po ang DOLE because they are the ones who has the qualifications and the know-how kung sino-sino po talaga ang nangangailangan ng trabaho. It is not the politicians. The politicians are supposed to do legislation. The politicians are supposed to manage the affairs of the local government. Di na kayo kailangan magpahaba dahil sumasang-ayon ako sa inyo at dahil po sa inyo, idadraft nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magmumowa sa LGU ang tupad. Pero ang DOLE Kabuhayan hindi kaya ng iba ng LGU. Kailangan, hindi kaya by administration, ang DOLE Kabuhayan by experience. Kailangan may partner LGU at may partner cooperative or organization. I know whereof I Thank you speak po. because Thank I you. was a local representative for 3 years. However, pagtupad, sabi ni Secretary, kaya ba nyo? May mga tao kayo, may absorptive capacity po kayo. Meron, no? Meron sekretary, no? Na hindi O approve. po. Ayan, tapos na. Tapos DOLE na. Ayan. Huwag na po idaan sa mga politiko. Okay. Kasi po ang lumilitaw, nagagamit po sa eleksyon yung tupad. Yun lang po pinupuntok rito. Sabi ko po, okay, gusto ko po yung tupad, taasan pa natin yan, gawin pa natin 50 billion, 100 billion, 1 trillion. Kung ang pag-uusapan po natin, just an example, kung ang pag-uusapan po natin ay para mabigyan ng trabaho yung mga pobre nating kababayan, why not? I'm for that. What I'm against is yung bang sa distribution na kuminsan hindi po patas ang pagbibigay ng tupad sa mga tao sapagkat ang naikinabang po yung mga kamag-anak, kaibigan, inaanak, kasambahay, driver, what have you na mga politiko at nagagamit po sa eleksyon at the same time para ma-identify nila kung sino yung mga botante nila, yung mga botante binibigyan at hindi bumoto sa kanila, hindi binibigyan. So it's not fair. Yun na po yung sa akin. So, ang gusto ko po sana You're correct. You're very correct. We should not use it for political purposes and give only those who supported us. In fact, I'll tell you this. I speak from experience. I hope I don't hurt anyone. hindi kayong inaano ko yung Alam ko, DOLE. hindi ako. Ine-example ko lang po Okay. na minsan, pag nagbibigay po, sa probinsya ko, nagtataka yung iba, bakit ba nasa listahan yung mga hindi naman bumoto sa atin o yung mga kalaban, Correct. followers ng kalaban? Sabi ko, taxpayers money to, gobyerno, at kailangan tulungan ng mga hirap. Mahirap ko, mahirap mo, mahirap ng kalaban, mahirap yan, kailangan tulungan. Opo. Kaya maganda nga ang DOLE, ang siyang magpapatupad ng tupad Yes. para walang kulay ng politika. Kaya dahil po sa inyong mungkahi, ay magkakaroon po tayo ng special provision na Ang tupad, diretso by administration po ang DOLE tupad. okay. Ibang programa, kabuhayan, kailangan Okay. po may partnership po Yung sa akin ng po, mga accredited organization. tupad lang po yung sa akin, ang pinupoint out ko. Kasi po, ang lumobo yung... That we appreciate it Okay. and we will, with your help, draft a special provision with the 25th Senator, Attorney Doblon. Okay. Salamat, Madam Chairman. So, ang gusto ko lang po sana pakiusap sa DOLE, pangalagaan po natin itong malaking perang bilyones na inintrust sa inyo ng Congress na para magkaroon po ng trabaho through tupad ang mga naghihikaos nating kababayan. Use it properly. Huwag ko sana mapunta to sa mga politiko o magagamit ng mga politiko para magpasikat, para kumuha ng boto o para mapaboran ang kanilang mga taong gustong paboran sapagkat tumulong sa eleksyon, sapagkat kamag-anak nila, etc. Huwag po sana ganun ang maging sistema natin. Okay? Yun ang pong pinupunto ko. Pero yung pagkakaroon po ng tupad sa budget ng DOLE, I agree.
I agree. Kailangan po ng mga trabaho, especially nowadays, nakatatapos lang po ng pandemya, marami po nawalan trabaho, so itong tupad, makakatulong po ito not only na para magkaroon ng pera ating mga labor sector, yung mga walang trabaho, makakatulong din po sa ekonomiya. Dahil siyempre, yung pera na galing sa tupad, na isinesweldo sa mga temporary na magkaroon ng trabaho, siyempre, gagastusin po nila yan, so magkakaroon po ng movement sa ating economy, so to speak. Okay? So, okay na po tayo dyan sa tupad. Right? Okay na. Approve. Maganda. Meron pa akong sunod. Okay. Ito, madali na to, Madam Chair. Napapansin ko po, Secretary Leguesman dito,